Kamusta kayong lahat dyan mga kababayan? Ilang oras na lang at Pasko na, no? Sana'y maging masaya at masagana ang lahat ngayong Kapaskuhan mga kababayan. Welcome back sa News Info PH at sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga kababayan, no? Mag-subscribe na po at pindutin ang bell button para lagi kang updated sa mga maiinit na videos na ating ina-upload araw-araw. So ayun mga kababayan, no? Bumaba na ata ang amats nitong si PBBM mga kababayan at nahimasmasan na, no, mga kababayan. Dahil mga kababayan, pinulong ni PBBM ang gabinete at binalikan na ang bawat item sa 2025 budget. Yun mga kababayan. So, tila natauhan na itong si PBBM mga kababayan, no, at yun na, pinulong niya itong kanyang mga gabinete at tinalakay ang 2025 budget na naging mainit na issue mga kababayan dahil nga sa pagtanggal ng mga budget sa ilang ahensya ng ating gobyerno at tinaasan yung mga pang-ayuda at iba pang mga ahensya katulad ng DPWH mga kababayan, no, kung saan talamak ang korupsyon, no? So sabay-sabay natin itong panoorin mga kababayan, no, ang buong detalye, pero paki-comment naman mga kababayan kung taga saan ka para malaman ko kung saan umabot ang video na ito. So yun mga kababayan, panoorin natin to. Araw na lang bago ang 2025 pero hindi pa pirmado ng Pangulo ang inaprobahang national budget ng BICAM. Pangamba ng ilan, mauwi ito sa re-enacted budget na hindi makabubuti sa ekonomiya. Ayon sa ilang eksperto, ang pagtitiyak ng palasyo sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Kay Pangulong Bongbong Marcos na mismo galing, binabalikan ng ehekutibo ang bawat item sa national budget para makita kung ano ang prioridad at hindi sa budget na lumusot sa Ayun mga kababayan, no, binalikan na daw umano ni PBBM kung ano yung dapat at hindi na iano sa budget mga kababayan, no? At tingnan, no, panoorin natin uli, pakinggan natin muli mga kababayan. ng ehekutibo ang bawat item sa national budget para makita kung ano ang prioridad at Prioridad hindi sa at budget hindi. na lumusot sa BICAM. Ngayong araw, pinulong muli ng Pangulo sina Finance Secretary Ralph Recto, Budget Secretary Amena Pangandaman, Public Works Secretary Manuel Bunoan, NEDA Secretary Arsenio Balisacan at Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasunod ito ng puna sa ipinasang budget, kabilang ang pagbibigay ng pinakamalaking alokasyon sa Department of Public Works and Highways sa halip Kaya na kita, sa mga kababayan, education sector. Pinuna nga ito, no? Ngayon lang inaksyonan ni PBBM, no? Ngayon lang siguro bumaba yung amats at nahimasmasan mga kababayan. Paglabag umano sa saligang batas. Pati na ang pagkaltas sa budget ng Department of Education, yan, pagtanggal malinaw. ng subsidy sa Ito kasi mga kababayan, itong binabaan ng mga budget at pagtinanggalan ng mga pondo mga kababayan, katulad ng DepEd at PhilHealth mga kababayan, no? Unang-una dito sa DepEd mga kababayan, dapat hindi nila ito binabaan ng pondo dahil nga mga kababayan, dapat nga bigyan pa nila ito ng increase para naman madagdagan din ang sahod ng mga guro natin mga kababayan. Dahil ngayon halos hindi na, no, magkasya ang sahod ng ating mga guro. Kaya napapilitang trabaho na lang sa ibang bansa, no, dun magturo mga kababayan. At eto naman sa PhilHealth, dapat ito'y ayusin, no, dahil kailangan ito ng taong bayan. PhilHealth, pagbabalik ng kontrobersyal na ayuda sa kapos ang KITA program o AKAP at paglobo ng pondo sa Kongreso. Pero Ayun, no, yung akap pa mga kababayan, no, ginawa lang yun para pang ayuda ko, no, mga kababayan. Imbis na makatulong, di ba? Imbis na makatulong sa taong bayan para umasenso, etong pang-aayuda na ito mga kababayan ay lalong nagpapahirap. Dahil nga mga kababayan, tinuturuan nilang maging tamad etong mga Pilipino. Pero mga kababayan, kaya naman kasi nila ginagawa yan para mas mabilis nilang manakaw, no, ang mga pondo, no. Pinapadaan nila sa ayuda mga kababayan, no. Tapos nalaman natin mga damis na tao lang pala yung mga sinusulat-sulat na pangalan. 8 araw na lang, papasok na ang bagong taon. Kaya may pangamba ang ilang eksperto sa governance at ekonomiya na kung hindi mareresolba, posible ang reenacted budget sa 2025. Ito yung pagpapatupad muli ng budget na ginamit sa nakalipas na fiscal year hanggat hindi na ipapasa ang panibagong budget.
Kapag nag-reenact ng budget, hindi mapopondohan ang mga bagong proyekto na wala sa nire-enact na budget. Kaya sabi ng ekonomista, Ito malinaw talaga na incompetence, no, ang ating Pangulo dahil sa mga ganitong pangyayari, mga kababayan, no. Ngayon pa siya talakay at nag-review nung binatikos na, mga kababayan. Ang dami ng nagsalita para dito. Kasi kung walang nagsalita nito, mga kababayan, walang gagawin nitong si PBBM, mga kababayan. So tama nga itong si BP Sara Duterte na incompetence, no? Walang plano, walang malinaw na plano itong si PBBM. istang si Emmanuel Leco, hindi ito maganda para sa ekonomiya. Hindi tama na sabihin natin na balikan na lang ang dating budget dahil ang economic environment ay magbabago. Kailangan natin ng budget na angkop sa inaasahan natin na pagbabago sa ekonomiya, pagbabago sa ating mga trade relations next year. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research noong 2001, 2004 at 2006, buong taon nag-operate ang gobyerno sa reenacted budget. Nagkaroon naman ng partial reenacted budget noong 2003, 2005, 2008, 2009 at 2019. Pero pagtitiyak ng Malacanang, mapipirmahan ang 2025 national budget bago matapos ang taon. Ang target natin bago matapos ang taon, permado ito ng Pangulo at ang Pangulo ay mag-i-issue ng statement dito at magkakaroon ng full briefing ang mga concerned cabinet members tungkol sa budget na lalagdan ng tipo. Mga kababayan, no, pipirmahan daw ito bago matapos ang taon, mga kababayan. Sana naman maayos na ito ni PBBM, mga kababayan, no, at ibalik ang pondo na nararapat sa mga ahensyang binawasan, no? At yun nga, malinaw na pinunduhan yung DPWH, mga kababayan, kasi nga mag-e-election, no? Ito yung masasabi ko lang, mag-e-election na kasi, mga kababayan, no? At alam nyo naman, no, pagka mag-e-election, sira-sira na naman yung mga kalsada. Ang mga kalsadang maayos, sinisira, no? Kasi nga, mga kababayan, dun sila kukuha ng pangbili nilang boto, panggastos nila sa eleksyon, no? Kasi pagka sila nakaupo, mga kababayan, at magpupondo kasi sila, so magkakaroon sila ng komisyon dun sa construction company na papapanalunin nila sa bid, mga kababayan, no? May bayad yan, komisyon. So, ayun, napakalaking pondo ang kanilang kailangan dahil mag-e-election na. Kaya pinondohan nila itong DPWH, mga kababayan, at yung akap ni Martin Romualdez, mga kababayan, no, na pang-ayuda ko, no, lalong nagpapahirap sa taong bayan, no. Ayon pa kay Press Secretary Cesar Chavez, hindi raw napag-usapan man lang ang reenacted budget sa mga meeting ng Pangulo. Kailanman ay hindi napag-usapan sa series of meetings ng Pangulo ang reenacted budget, sapagkat tinitiyak ng Pangulo na mayroong budget na lalagdaan bago matapos ang taong ito. Kung ano man yung kahihinatnan ng budget ng 2025 ay dapat naaayon sa 8-point socio-economic agenda ng ating Pangulo. Hindi na nagbigay pa ng ibang detalye ang palasyo tungkol sa mga items sa budget na sinasabing maaring i-veto ng Pangulo. So ayun, mga kababayan, no, hindi pa malinaw, no, kahit pinulong nitong si PBBM ang mga gabinete dahil nga dun sa budget, mga kababayan, na confidential budget sa 2025, no, kung saan nga ay sobrang tinaasan at tinanggal ang budget ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, no, mga kababayan. So hindi din malinaw kung anong tinalakay nila, no? Inayos ba ni PBBM itong mga issues, mga kababayan? At sana na may nahimasmasan na talaga itong si President Bongbong Marcos, mga kababayan, no? At yun nga, ang pagpaplano niya, no, delay lagi masyado. Wala siyang initial plan or wala siyang plano. Kaya tutugma dito yung sinasabi ni BP Sara Duterte na incompetence at walang malinaw na plano itong si President Bongbong Marcos. So, nagkaroon tayo ng Pangulo na walang malinaw na plano para sa bayan at incompetence, mga kababayan. So, sana ay maging maayos ito ni PBBM bago man lang matapos ang 2024, mga kababayan, at kung sakali man, no, manghingi siya ng tawad kay BP Sara Duterte at nahimasmasa na siya sa kanyang ginawa na matapos siyang gamitin ang mga Duterte at nanalo nga noong nakarang eleksyon ay walang utang na loob na sinisiraan at pinababagsak ang mga Duterte, no?
At alam naman natin mga kababayan, etong Duterte administration ang nagpalibing sa kanilang ama na matagal nang hindi malibing-libing dahil sa ginawa nitong noong sa kanyang panahon pa, no? Ning ama niya, mga kababayan. So, pinalibing ito ni dating President Duterte, mga kababayan, at yun nga, eto lang ang ginawang sukli nila. Eto yung sukli na ginawa ng mga Marcos sa mga Duterte. So, grabe mga kababayan, dismaya itong ganitong klaseng pagkatao, no? Matapos mong tulungan, noong umangat sa buhay, nagkaroon ng posisyon, ay nakalimutan na kung sino yung tumulong nung sila'y nasa kagipitan pa. At yun mga kababayan, nabalik sila sa posisyon, pero sinisiraan yung taong tumulong sa kanila. So siguro mga kababayan, nasabi na rin ni Bibi Sara Duterte na hindi nga ito magpapatawad sa mga nanira at truwaydor sa kanya, mga kababayan. So anong masasabi nyo dito mga kababayan? I-share mo ang reaction mo sa comment section at huwag mong kalimutan na i-share ang video na ito para mapanood pa ng maraming Pilipino. Mag-ingat kayo lagi hanggang sa susunod natin na video. Merry Christmas sa ating lahat mga kababayan.